Sige, 1 Corinthians chapter 3, verse 6, 7, 8, and 9. Sabay-sabay natin basahin, no? Ready? Go. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka po sa pagkabasa ng iyong salita. Salamat Lord sa panibagong mensaheng ibinibigay niyo po sa amin sa hapong ito. At dalangin po namin ang Diyos, Banal Espiritu po mag-guide sa amin at magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Lord, wala po kami magagawa kung wala po kayo. Lord, patawarin niyo po nawa kami sa lahat ng aming pong pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan. Ang lahat po na ito ay aming pong hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maaari nang maupo ang bawat isa. Okay, dito sa 1 Corinthians, itong nagsulat dito si Apostol Pablo. Okay? So tandaan nyo ang sumulat ng 1 and 2 Corinthians. Sino? Si Apostle Paul. Okay? Apostoles ng Panginoon ito. At siya ay mangangaral. Okay? At dito makikita natin, ang sulat na ito ay naka-address ito doon sa mga tao sa Corinto, mga Corinthian believers. So sila din ay mga Kristiyano katulad natin. So, kumbaga kapatid natin sila sa pananampalataya. Kaya itong message ni Apostle Paul sa mga tao sa Corinto, which is yung mga believers or yung mga Kristiyano, kung ano yung mga sinabi ni Apostle Paul dun sa mga Kristiyano sa Corinto, pwede rin nating may apply. Okay? Kasi ang pinag-uusapan nila dito ay spiritual. Tama? Kaya dito sa Biblia, marami tayong pwedeng i-apply dito. Kahit iba yung kausap nila, tama? Kahit yung sinulatan nila ay taga-ibang lugar, basta pag binasa natin, may mga lesson din tayong mapupulot. Okay ba yan? Kaya dito sa alam nyo ba dito sa 1 Corinthians chapter 3, yung mga tao dito sa Corinto, merong problema sila. Tingnan nyo sa verse 1. Tingnan nyo. 1 Corinthians chapter 3, verse 1. Sabi diyan, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. So dito, yung mga tao dito yung mga Kristiyano dito sa Corinto, mga sila, carnal. Alam nyo pag sinabing carnal, ibig sabihin makalaman sila. Ibig sabihin kung ano yung gusto ng sarili nila, yun ang nasusunod. Okay, kaya laging laban yan. Tingnan nyo, may nabanggit dyan na spiritual at merong binanggit dyan na carnal. Okay? Pag sinabing carnal, ito yung laman. Ibig sabihin kung ano yung gusto ng laman, yun ang nasusunod. At pag sinabi namang spiritual, ibig sabihin kung ano yung gusto ng Diyos. Tulad ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagsisimba, pag-invite ng mga tao sa church. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, yan ay maka-spiritual. Kaya pag ginawa mo yan, lumalakas yung buhay spiritual mo. Pero pag ginawa mo yung gusto ng laman mo, sinong lumalakas? Yung laman, tama? Tama? Kaya may mga tao na hirap nang makapagsimba, hindi na nananalangin, hindi na nagbabasa ng Biblia. Bakit? Kasi laging panalo yung laman. Kasi sabi ko nga sa inyo, laging labanan yan, spiritual at carnal. Sino nga yung laging nananalo? Yung lagi mong pinapakain. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nananalangin, huwag ka na magtaka kung mananalo yung carnal, yung laman. Kaya may mga Kristiyanong hindi na nakakapagsimba kasi laging panalo yung kanilang laman. Kaya dapat huwag tayong pumayag na ganun, lagi na lang tayong tinatalo ng laman natin. Na hindi porket ay tinatamad ako magsimba. Pag nakaramdam ka ng tinatamad ka magsimba, talunin mo yan. Tama? Amen ba? Talunin mo yan. Ibig sabihin, pag tinamad ka, talunin mo yung gusto ng laman mo. Ibig sabihin, isipin mo lagi na mabuti ang magsimba, isipin mo lagi na utos ng Diyos ang magsimba. Kaya, pag mas pinanindigan mo yung katamaran mo na ayaw mo magsimba kasi tinatamad ka, ibig sabihin, nanalo yung laman mo. Nasubukan nyo na ba na
na hindi nakasimba, tapos parang para kayong nababagabag? Nasubukan nyo na ba yan? Naranasan nyo na yan? Na pag hindi kayo nakasimba, parang may kulang, no? Parang may kulang ang buhay, parang kulang ang buong araw ko, lalo na pag oras ng pagsisimba. So, ganun yan sa ating buhay spiritual. Kaya dito, carnal and spiritual. Tignan nyo sa verse 2. I have fed you with milk. Kaya nga yung mga tao dito sa Corinto, matagal na silang mga Kristiyano, pero hanggang ngayon, gatas pa rin. Kasi sabi ng Biblia, kung noong tumanggap tayo sa Panginoon, tayo ay mga bagong isinilang na sanggol na. As a newborn babes. Amen? Kaya nga, dun yung papasok yung word na born again. Alam niyo yung born again? Ano sa Tagalog ng born again? Born again, ipinanganak muli. Okay? Tingnan nyo sa nandito yung ibig sabihin ng born again. Para mas maunawaan nyo lalo. Sa John. Okay. John chapter 3. Itong born again, tandaan nyo hindi ito relihiyon. Kaya pag tinanong ka, anong religion mo? Pag tinanong ka, anong religion mo? Yung iba sinasagot nila, ay born again ako. Pag ganun ang sagot, mali yun. Kasi ang born again, hindi yan relihiyon. Ang born again, ito yung katayuan mo sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ibig sabihin, ikaw ay born again. Ikaw ay naipanganak muli. Pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay Muslim, pero tumanggap ka sa Panginoon, na born again ka. Kung ikaw ay Katoliko, kung ikaw ay Iglesia, anumang sinisimbahan mo, basta ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ibig sabihin, ikaw ay na-born again. Nagets nyo? Ang born again, hindi ito relihiyon, kundi ito yung katayuan natin sa harapan ng Diyos. Tingnan nyo sa John chapter 3. Merong isang tao dito. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. So, itong si Nicodemus ay meron siyang katungkulan. Siya ay ruler of the Jews. Verse 2, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, pag sinabing Rabbi, Master, or Teacher, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 4, Nicodemus saith unto him, ito unawain yung maigi yung verse. Sabi sa verse 4, Nicodemus saith unto him, sabi ni Nicodemus, how can a man be born when he is old? Sabi ni Nicodemus, paano may panganak yung taong muli kung matanda na siya? O, tingnan nyo verse 4 pa rin. Ito, can he enter the second time into his mother's womb and be born? Nagets nyo? Yung sinasabi, sabi ni Nicodemus, paano may panganak muli ang taong matanda na? Papasok pa ba ako sa sinapupunan ng tiyan ng mama ko? Tapos ilalabas ako? Grabe yung hirap siguro nun, no? Pinanganak. Kasi ang iniisip ni Nicodemus dito, literal. Tama? Walang makakagawa nun. Kahit ngayong babing bagong isinilang, di ba? Yung mama nga, pag mag-iray lang, hirap na hirap eh. Di ba? Yung pa kayang matanda, napapasok sa tiyan ng nanay, ulo lang, hindi magkasya eh. Imagine nyo, di ba? Kaya sabi ni Nicodemus, ang iniisip niya kasi literal, pero ang sinasabi ng Panginoon, spiritual. Kaya sabi ni Nicodemus, paano Panginoon? Papasok ba ako sa tiyan ng mama ko? Tapos ipanganak ulit? Mahirap yun, kahit ngayong bagong silang na sanggol eh. Iniri ng magulang, tapos try mong ipasok ulit. Hindi kaya yun. Tama? Lalo na yung matanda. Tingnan nyo sa anong verse na tayo. Verse 5, sabi ng Panginoon, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ito verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Kaya dito makikita natin na pag sinabi palang born again, ang pinag-uusapan dito, una, syempre, hindi ito literal. Tama? Nakakatawa naman kung literal ito. Ito ay spiritual. Pastor, paano ma-born again? Diyan napapasok yung verse 16. Kabisado niyo yan, di ba? Anong sabi dyan? Basahin nyo nga. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life.
Paano ma-born again? Diyan nakasulat. That whosoever believeth. Ano sa Tagalog nun? Kung sino man ang mananampalataya. Yun pala yun. Kaya pag sinabi nila, ganito pag meron kang taong tinanong, anong relihiyon mo? Halimbawa, ang sagot nila, ay ako born again. Born again ka na? Ibig sabihin ba, pag binawian ka ng buhay, tiyak mo na, nasa langit ka pupunta. Pag sinabi niyang, ay hindi ko pa tiyak, hindi yan born again. Tama? Nagets nyo? Kasi ang born again, yun yung mga taong tumanggap sa Panginoon, nanampalataya, di ba? Whosoever believeth in Him. Nagets nyo? Kaya pag may taong nagsabi na, ako, born again ako. Talaga, born again ka? Pag binawian ka ng buhay, saan ka pupunta? Pag sinabi niya, walang nakakaalam dyan. Ay, hindi ko alam eh. So, ibig sabihin, hindi ka born again. Nagets nyo? Kasi ang born again, yung mga taong tumanggap at nanampalataya sa Panginoon. Kasi sabi niya, whosoever believeth in Him. So, dun yung makikita kung sino talaga yung tunay na born again dito. Try nyo magtanong dito. May kakilala ba kayong nagsasabi na born again sila? Meron. O, itanungin nyo sila. Born again ka pala. Ibig sabihin ba, pag binawian ka ng buhay, tiyak mo na sa langit ka pupunta? Pag sinabi nila, ay, hindi ko alam eh. Sabihin mo, hindi ka born again. Kasi ang tunay na born again sa Biblia, yung mga nanampalataya sa Panginoon. Okay? Nagets nyo na? Yan ang born again. Kaya tayo, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, tayo ay na-born again. Ibig sabihin, ipinanganak muli. Hindi sa literal hindi sa papasok sa tiyan ng nanay tapos ilalabas. Ibig sabihin, tayo ay pinanganak spiritual. So, ibig sabihin, mga bagong sanggol pa lang, especially kayo. Kailan kayo tumanggap? Ikaw, Manuel, kailan ka tumanggap? Naalala mo ba? Kailan kita naturuan? Bago mag-February. Ikaw, kailan ka naturuan? February. Ikaw dyan, Jasper. Pero naalala mo nung nagturo ko sa inyo, di ba? Ikaw, kailan ka tumanggap? November 20, tumanggap ka sa Panginoon. Ikaw? October 6. Naalala mo yung pumunta ako sa inyo, di ba? Ikaw? November 21. Ikaw? Hindi mo na matandaan. Pero anong buwan? Tingin mo? March. March, April. Ito lang? Bago lang? Ikaw ano? Nakalimutan mo. Pero mga anong buwan, tingin mo? Nung nag-start ba ako, nandito na kayo? Nabutan nyo ba yung may kulay na to? Nabutan nyo itong may kulay na? Or ano? Or nabutan nyo, nagsisimba kayo na wala pang kulay to, wala pang kisame. Di ba? So, ibig sabihin, pero kayo, naalala nyo yung araw na tinuruan ko kayo. Tapos tumanggap kayo sa Panginoon. So, ibig sabihin, yun yung araw na ipinanganak kayo sa spiritual. Yun yung araw na kayo ay na-born again. Kaya mahalaga na dapat maalala nyo yung date. Kasi yun ang kapanganakan nyo sa spiritual. Tama? Yung kapanganakan nyo nga sa physical, hindi nyo naalala nyo ba? Kailan ka pinanganak? Tapos, oo nga, naalala ko, no? Birthday ka nga. Ikaw, kailan ka pinanganak, Manuel? Sa physical? December 8, malapit na. Tandaan nyo yung mga birthday, Ikaw, Kyle? November 5, malapit na rin. Ikaw, Jazz? Malapit na. Tandaan nyo, kasi mga pupuntahan natin yan. Ikaw, Ninya? December 23 po. Malapit na rin. Ikaw, ano? May 27. Uy, malapit na. April, May. Okay. Invited ba kami? Ikaw, ano, Sophia? August po. Malapit na rin. Ikaw, Jay? Ay, mas malapit na yan. June? April, May, June. Tandaan nyo mga birthday nila, no? So, yun yung birthday nyo sa physical. Kaya pag tinanong kayo, kailan naman yung birthday nyo sa spiritual? Kasi yung birthday, sabi ko nga sa inyo, yung kapanganakan, tama? Yung born again, kapanganakan din yan. Ipinanganak muli. So, kailan yon? Ako, ang birthday ko ay February 12. Tapos na, no? Sayang, no? Ay, nakapunta ba kayo? Di ba, nakapunta naman kayo? No? February 12, 1996. Pagdating sa spiritual naman na birthday ko, yung pinanganak ako sa spiritual, tumanggap ko sa Panginoon, April 1, 2012.
O, di ba? Alam mo yung birthday mo sa physical, alam mo rin yung birthday mo sa spiritual. Di ba maganda? Kaya kung may birthday ka sa physical, nagdidiwang tayo, maganda rin may birthday ka sa spiritual. Kasi kailan ka pinanganak. So, ibig sabihin, pag tinignan nyo yung, yung mga nagdaang buwan, lumalabas na ilang months pa lang kayo bilang sanggol. Tama? Ikaw, kailan ka tumanggap? Ha? February. Sabihin natin January. So, ilang buwan na yon ngayon? January, February, March, April. Tama? Sabihin natin April, so 4 months ka pa lang. Baby pa yung spiritual mo. Kasi ipinanganak muli, di ba? Tama? O, sa physical natin, matanda na tayo. Tama? Ako, 25 years old na yung physical ko. Yung spiritual ko, ilang taon na? April 1, 2012, ilang taon na? O, sabihin natin 9 years. O, 9 years old pa lang yung spiritual ko. Kasi yun ako pinanganak. Ikaw, kailan? Kailan yung spiritual mo? November. Ilan yon? November, December, January, February, March, April. So, sabihin natin 5 or 6 months. Sabihin, baby pa, no? Anong nagagawa ng 6 months? Gumagapang. Si Ibak ang ilang ano na yun? 7 months. O, ganun niya. Isipin nyo ganun ang itsura ng spiritual mo ngayon. Kaya tingnan nyo pag pinaglaban yung physical at yung spiritual, sinong nananalo? Karamihan physical Bakit? Mas matanda yung physical natin Paglabanin mo yung sa akin, ilang buwan na ako? Ay, ilang years na yung 9 years old. Ako 25. Spiritual tsaka laman. Paglabanin mo yung 9 years old tsaka 25 years old, sino mananalo? Siyempre yung 25. Ilang taon ka na? 11 ka na. Yung spiritual mo, 5 o 6 months. Paglabanin mo yung 11 years old sa 6 months, sisipain niya lang siguro yun. Pagsipa nyo, talsik na yung 6 months Ikaw, ilang buwan na? February, March, April. Sabihin nating 3 months. O, sipin mo, baby. Hindi pa yata, gumagapang na ba yun? Hindi pa, di ba? Ilang taon ka na sa physical? 14. Paglabanin mo yon, baka sipain lang yan, talsik yan. Di ba? Kaya wag na kayo magtaka, bakit laging nananalo yung physical natin? Kasi mas matanda yung physical natin kaysa spiritual. Ikaw, Jay, kailan? Pero sa tingin mo, di ba ano na tayo dito? Ilang buwan na tayo dito? Magsi-6, di ba? 5 months tayo. 5 months na tayo ngayon. Ngayong March 25. Or malapit na yung April 25 Bilis, no? Magsi-6 months na tayo. Ipagpalagay mo, Jay, 5 months ka. Yung spiritual mo. O, ilang taon ka na? 13 ka na, O, 13. Yung paglabanin mo yung 5 months, tsaka 13 years old, talo talaga yung 5 months. Okay? Kaya lagi tayong sinasabihan ng Biblia na tayo, mga bata pa tayo sa spiritual. Alam nyo naman ginagawa ng bata. Ano ginagawa ng bata? Puro laro, hindi pa interesado sa mga di ba? Pag inuwa mo yung pagkain niya, iiyak siya. Pero dumudodo pa nga lang siya, di ba? Mga ganong edad, ganong buwan. Tama? Wala pang ginawa yan. Kundi iiyak yan pag walang pagkain. Ganun yung nagagawa ng sanggol. Kaya kayo, laman at versus spiritual. Laging nananalo yung laman kasi matanda yung laman. Pero ang tanong, paano mananalo yung spiritual? Yan ang tanong dun, paano mananalo yung spiritual? Kasi ang spiritual natin, sabihin natin 5 months pa lang. Napakabata. Anong ginagawa sa isang bata para lumakas? Pinapakain or pinapainom ng gatas. Ikumpara nyo yung isang sanggol na hindi naggagatas, tsaka yung isang sanggol na naggagatas. Anong pinagkaiba nila? Papayat. Sino sa inyo nasubukan nyo ng bata kayo, alaga kayo sa gatas?
Ikaw, di ba? Anong gatas mo dati? Di ba, breast milk? Bukod sa breast milk, di ba may mga lata-lata na bibili? Ano yun? Ay, hindi. Breast milk ka talaga. Ayoko daw po ng Oo. Pero tignan nyo tignan nyo, yung bata, sipin nyo, yung isang sanggol na pinainom ng gatas talagang, o breast milk o anumang gatas yan, yung mga lalo na mamahalin yung mga gatas eh. Yung mga gatas ni Seth, no? Mamahalin. Pero yung isang bata na ang gatas niya ay, ang iniinom niya ay kape. Nakarinig na kayo ng ganon? Di ba may mga ganon? Na dahil sa walang-wala sila. Totoo yan. Dahil sa walang-wala sila. Meron nga tinatawag na am eh. Alam niyo yung am? Yung sabaw ng... Oo. Ano ba yung nilalagyan ba ng asukal yan? Yun yung gatas nila, no? Pero ano yun? Magiging malnourished pa rin ng bata. Di ba? Lalo na yung mga sa kape. Lalo na pag hindi nakainom. Tignan nyo, anong nangyari sa isang bata na hindi alaga sa gatas? Payat. Ano pa? Mabilis magkasakit. Ano pa? Mabilis hingalin. Pero yung mga batang nakainom ng gatas, maliksi yan. Di ba? Takbo ng takbo kung saan-saan. Malalakas, hindi basta-basta kakapitan ng sakit. Okay? Nakita nyo yung difference nila? So tayo ganun din sa spiritual. Kapag hindi nakakakain ng gatas o hindi nakakainom ng gatas yung ating spiritual, ano mangyayari? Mangangayayat yung spiritual natin. Kaya sabi ng laman natin, kayang-kaya ko itong talunin. Bakit? Mahina yan. Hindi naman umiinom ng gatas yan eh. Hindi niya ako kayang talunin. Ano bang gatas natin? Tingnan natin. 2 Peter. Kasi ang sanggol, kailangan umiinom ng gatas. Na-gets nyo na tayo ay mga bagong silang pa lang. Tama? From the word born again, ipinanganak tayo muli. 1 Peter pala. 1 Peter chapter 2. Ayan, 1 Peter chapter 2. Verse 1 and 2. Okay? Anong page dyan? 586. 586. Okay. 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2. Basahin natin. Ready? Go. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. Ito, verse 2. As newborn babes, mga bagong silang na sanggol, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. O, di ba? So, tayo ay hinalintulad sa mga bagong sanggol. At anong sabi? Ano yung milk natin? Milk of the word. So, ano yung word? Ito, salita. Paano, pastor? Kailangan ko ba itong pilasin? Tapos, ilagay sa gatas, tapos haluin itong mga page na ito, tapos iinumin ko? Hindi. Siyempre, alam nyo naman, kailangan anong ginagawa? Binabasa. Kasi pag binasa natin ito, kumbaga sa physical, umiinom tayo ng gatas. Tama? Sino sa inyo hanggang ngayon nagagatas pa? Ikaw nagagatas ka pa rin? Pero yung mga, halimbawa, may mga kaya, di ba? Talagang nagagatas, alaga pa rin sa gatas kahit may mga di ba? Kahit mga binata na, di ba? Hindi pinagkakape. Kape tayo eh. No? Malakas tayo sa kape. Sabi ng Biblia, as newborn babes, tayo ba ay mga bagong silang na sanggol? Yes, ilang buwan na tayo? Lalo na kayo? Alam nyo yan, tama? Ikaw, 4 months. Ikaw, 5 months. Alam nyo yan. Kayo na nakakaalam yan. Kung kailan kayo tumanggap sa Panginoon, ibig sabihin, ganong buwan kayo. So, ibig sabihin, mga nasa months pa lang yung spiritual nyo. So, kailangan natin ng milk para lumakas yung ating spiritual. At ano yung milk natin? Itong Biblia. So, ano dapat gawin? Basahin. Tama? Ang pag-inom ba ng gatas ng sanggol, ano yung schedule niyan? Pag umiinom yung mga bata ng gatas, pag umiiyak. Pero wala silang schedule na umaga, tanghali. Meron, di ba? Meron, kahit hindi umiiyak yan. Pero mostly, iiyak yan pag talagang nagutom na. Okay? Pwede nyo ba silang painumin isang beses lang?
Sa buong araw? Hindi, iyak at iyak yan. Tama? So, nagets nyo, ang point natin dito, nagets nyo, ganun din sa Bible. Ang pinag-uusapan natin dito ay sa spiritual. Okay? Spiritual. Kasi pag ang isang bata ay hindi umiinom ng gatas, manghihina at manghihina talaga yan. At ang mangyayari niyan, ang pinaka nakakatakot dyan, mamamatay. Tama? Kasi yun ang pinakapagkain niya. Tama? Alangan naman pakainin mo ng karne yan. Pakainin mo ng kanin, ng tinapay. Hindi niya pakaya yun. Kailangan talaga, gatas talaga. More on gatas. So, ganun din sa atin, buhay spiritual. Ang point natin doon, kailangan din natin uminom ng gatas araw-araw. Pagdating sa spiritual, ibig sabihin, kailangan natin magbasa ng Biblia araw-araw. Tama? Kaya nga sabi ng Biblia, di ba, sa Joshua 1:8, naalala nyo yan? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Okay? So sabi dyan, desire the sincere milk of the way, of the word. May resulta. That ye may, that ye may grow thereby. Ano yung grow? Ano Tagalog ng grow? O lumaki, or maging malusog. Tama? Sabi dyan, mga bagong silang na sanggol, kailangan ng milk, ng gatas. Para mag-grow. Tama? Para lumago. Kasi ang isang bata, hindi nakainom ng gatas, hindi talaga lalago yan. Tama? Hindi magiging maayos yung katawan yan. Kaya kailangan talaga ng gatas yan. Ganon din sa spiritual. Paano tayo mag-grow? Ayan, grow. How to grow? Number 1, go to church where the Bible is being taught. Dito ba, tinuturuan kayo ng Bible? You go to church, punta kayo tuwing may services. Read your Bible. Yun na yung pag-inom ng gatas. And then yung ano yung obey God in everything. Sunod ka lang. Sunod tayo sa Panginoon. And then yung W, witness and tell others about Jesus Christ. Ito yung invite mo yung mga tao, di ba? Sabihan mo sila. Kung hindi ka pa marunong magturo, sabi ko nga sa inyo, invite mo sila sa church. Okay? So yan ang mga paraan, gawin nyo yan. Punta ka lagi sa church, magbasa ng Biblia, sumunod ka lang sa Diyos. At kung may pagkakataon, invite mo yung mga kaibigan mo sa church. Yan yung paraan na patuloy kang lalago. Okay? Kasi alam nyo, pag hindi lumalago yung buhay spiritual natin, nakakatakot yan kasi ang laging mananalo ay yung spiritual, ay yung carnal, yung laman natin. Pansinin nyo yung iba. Ilang buwan na silang nagsisimba, pero yung iba walang pagbabago. Nagets nyo? Nagets nyo ba? Halimbawa dito, pansinin nyo yung mga laging nagsisimba. Yun yung talagang nagbabago yung buhay, nag-i-improve, tama? Kasi lagi sila nakakapakinig ng salita ng Diyos Lagi sila nakakainom ng gatas ng salita ng Diyos. Pero yung tao na hindi umiinom ng gatas or bihira lang magsimba, tignan nyo, ilang buwan na sila, pero walang pagbabago yung buhay. Ganun at ganun pa rin. Tama? Manginginom pa rin. Malakas pa rin sa bisyo. Ganun at ganun pa rin yung mga ginagawang kasalanan. Walang pagbabago. Gusto nyo ba ng ganun? Ayaw ng Diyos na ganun. Manatili tayong parang hindi tayo lumalago. Gusto ng Diyos may mararating tayo sa buhay. Gusto ng Diyos mababago yung buhay natin. Kaya nga nagbigay siya ng salita niya. Okay? Laging labanan niya, spiritual, carnal. Tandaan nyo, pag laging nasusunod kung anong gusto mo, ibig sabihin yun ang laman natin. Kailangan spiritual lagi. Spiritual lagi. Balik tayo sa 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 2. Kaya nga may problema dito sa mga tao sa Korinto na gustong pakainin na ni Apostle Paul ng mga karne, ng mga meat. Pero hanggang ngayon, gatas pa rin sila. Okay, alam niyo yung gatas? Ibig sabihin, mga mild pa lang sa mga bata, di ba? Ang mga bata, hindi pa makakakain ng karne yan. Tama? Puro gatas pa lang yan. Ibig sabihin, ganun din dito sa church. Pansin nyo, di ba, nung bago pa lang kayo dito, medyo mild pa lang yung turo ko, di ba?
Diba? Pansinin nyo? Diba? Napansin nyo, Jay, na nung bago pa lang kayo dito, may puro gatas pa lang. Puro gatas. Pero nung tumatagal kayo, napapansin nyo, iba na yung pakikitungo ko sa inyo. Minsan, pinagsasabihan ko kayo. Minsan, sinasabihan ko kayo, oh mga boys, magpagupit na kayo, mahaba na yung buhok nyo. Dati, ginanon ko ba kayo? Hindi ko kayo ginaganon dati kasi mga bata pa lang kayo. Tama? Pero nung lumalago na kayo, syempre, yung gatas mag-i-improve yan hanggang ikaw, pwede ka nang kumain ng kanin. So, ganun yan. Ang point natin doon, ang makikita nyo doon, na bilang Kristiyano, dapat hindi habang buhay na puro lugaw. No? Dapat darating din sa point na pag lumaki na tayo, makakakain na tayo ng mga kanin, ng mga karne. So, ang point natin doon sa preaching, pagdating sa pangangaral, makakarinig kayo ng mga hard preaching. Doon na yung time na tinatamaan na kayo. Tama? Di ba nung unang simba nyo, natatamaan ba kayo? Hindi, parang wala pa lang eh. Pero pansin nyo, pag patagal ng patagal, no? Napansin nyo, parang pinapakailaman na ni pastor yung buhok ko ah. No? Sabi ni pastor, dapat walang kulay yung buhok. Tapos, parang pinapakialaman na ni pastor yung suot ko ah. Dapat ganito, dapat ganyan. Di ba? Patagal ng patagal, mas nagiging hard. Kasi ganun yan, pag tumanda kayo, pakainin lagi kayo ng lugaw, tapos gatas. Matutuwa ba kayo sa ganyang edad nyo? Hindi. Tama? Kasi gusto nyo, kailangan kanin, karne. Kasi ganun yung edad. Tama? Tapos na yung stage natin ng pagiging bata na puro mild lang yung kinakain natin. Tama? Ganun din sa physical. Hindi makabanat si Apostle Pablo ng mga hard preaching. Bakit? Ng mga karne. Bakit? Kasi isip bata pa rin yung mga Kristiyano eh. Kaya puro gatas pa rin, gatas. Hindi nag-i-improve. Kaya dito, gatas-gatas, puro gatas. Darating din sa point na kailangan nyo na kumain ng karne, ng kanin, kasi lumalago na yung spiritual nyo. Nagigets nyo yung point ko? Nagigets nyo ba? Okay, kaya sabi dyan, tinan nyo, I have fed you with milk and not with meat. For hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Ito verse 3, for ye are yet carnal. Mga carnal pa kayo eh. Ibig sabihin, puro sarili nyo yung sinusunod nyo. For whereas there is among you envying. Ano yung envying? Pagkainggit. Isa pala sa senyales ng pagiging carnal or ng pagiging makalaman ay yung pagkainggit. Sino sa inyo madalas mainggit? Kayo, huwag kayong mainggit sa isa't isa. Huwag kayong magkaroon ng inggit. Ay, ang ganda ng cellphone niya. Sa akin, di keypad lang. Huwag kayong mainggit. Kasi pag nainggit kayo, senyales yan ng carnal. Ibig sabihin, makalaman pa kayo. Huwag kayong mainggit. Sa mundong ito, huwag kayong mainggit. Huwag kayong mainggit sa iba. Ay, yung ibang church, the aircon, malaki. Huwag kayong mainggit. Diba? Itong church natin, bago pa lang kasi ito, pero tandaan nyo, lalaki at lalaki ito. Amen? Amen. Lalago at lalago to. Kasi totoong church ito. Huwag kayong mainggit, ha? Huwag kayong mainggit. Pag yung kaibigan nyo, nagkaroon ng bagong damit, huwag kayong mainggit. Kala mo, ang ganda-ganda, may bago pang damit. Huwag ganon. Dapat imbis na matuwa pa kayo, no? Dapat, amen. Praise the Lord, yung kaibigan ko, may bagong damit. Ganon dapat, hindi yung maiinggit tayo. Diba? Nagets nyo? Sabi dyan, for there is among you envying and strife. Strife, awayan, and divisions. Yan. Alam nyo, ang nakakatakot minsan sa church, yung magkaroon ng divisions. Pag sinabing divisions, pagkakabahabahagi, yung grupo-grupo, halimbawa, grupo nila, sa grupo nila, sasabihin ng grupo na to, ay, wag nating samahan yung grupo na to. Pero isang church lang kayo. Nagkakaroon ng ganyan, ha? Tapos magsisira-siraan yan. Na hindi alam ng pastor. Tapos hindi nila alam, gumagawa na pa sila ng mga chat sa iba, group chat, tapos pinag-uusapan si kapatid na ganito. No? Yan ang nakakatakot. Sa ibang church, nangyayari yan. Alam nyo ba? Nasisira yung ibang church dahil sa ganyan. Nagkakaroon ng divisions, nagkakaroon ng grupo-grupo. Yung grupo na si ganito, babanatan si ganito.
Yung si ganito, babanatan si ganito. Kaya, hindi lumalago yung simbahan. Bakit? Away-away. Tayo, bagong church pa lang tayo, pero nawa, hindi tayo magkaroon ng ganun, ha? Iwasan nyo yung divisions. Pag sinabing divisions, yung kanya-kanya, tapos nagkakaroon ng grupo-grupo, yan ang iwasan nyo. Yan ang ayaw na ayaw ko. Ibig sabihin, lahat kayo magkakaibigan, lahat kayo magkakapatid, lahat kayo iisang grupo lang. Ayokong makita na may grupo si ganito. Tapos sasabihin, ay wag nating samahan yan. Di ba? Iisang church lang tayo, magkakapatid tayo. Bawat isa sa inyo, dapat magkaroon ng fellowship sa isa't isa. Di ba? Kayong mga babae, wag nyong gawin sa point na kayo-kayo lang talaga hanggang sa lumaki ng church, kayo-kayo pa rin. Diba? Meron tayong ibang mga babae dito na dapat din naman nating kausapin. Nagets nyo? Ibig sabihin, hindi kayo-kayo lang. Diba? Hindi kayo-kayo lang mag-uusap. Meron din tayong ibang mga bisitang babae. O, diba? Yung mga taga-tondo sa tawid, diba? Maraming mga kababaihan dyan. Pag pumupunta sila dito, huwag nyo silang isnabin. Huwag nyo silang sabihan ng hindi maganda. Ibig sabihin, pakitunguhan natin sila. Nagets nyo? Pag nakarinig kayo ng negatibo, hayaan nyo na yun. Huwag ipasa Diyos nyo. Mag-pray kayo sa Panginoon. Huwag nyo isipin na, hindi na nga ako magsisimba. Bakit? Kasi si ganito dun sa church, sinabihan ako ng ganito eh. Yun ang nangyayari, kaya nasisira yung mga relasyon sa bawat isa. Lalo na kayo mga kabataan, yung relasyon nyo sa isa't isa, ingatan nyo yan. Huwag kayong magkaroon ng bahabahagi. Na grupo namin to, hindi nyo grupo, tapos hindi kayo magpapansinan. Yun ang wag na wag nyong gawin. Ako bilang pastor, yun ang kailangan kong bantayan sa inyo. Yung magkakaroon ng grupo-grupo. Iisang grupo lang tayo. Amen? Gusto ko bawat isa sa inyo nakakausap si ganito. Bawat isa sa inyo nakakausap yung ganito. Huwag kayong magkahiyaan. No? Natural lang naman na mahiya. Pero iba yung hindi mo siya kinausap dahil sa galit ka. Kaysa sa hindi mo siya kinausap kasi nahiya ka. Di ba malaki yung diferensya nun? Hindi mo siya kinausap kasi nahiya ka. Medyo okay kasi, kasi ngayon pa lang kayo nagkakakilala. Pero kung hindi mo siya kinausap kasi galit ka, kasi siniraan si ganito, chismis na, ayun ang hindi maganda. No? Iwasan niyo yung pagkakabahabahagi. Lalo na tayo, lalawak itong church, lalaki itong church, maraming darating na young people dito. Ingatan nyo ha, maging friendly kayo sa bawat isa. Sabi nyo, no, divisions. Pag nagkakaroon kayo ng pagkabahabahagi, kaya ayoko rin nagagawa kayo ng sariling group chat ha. Yung group chat natin, yan lang yon. Okay? Yan lang yon. Huwag kayong gagawa ng group chat ng mga babae. Tapos sila din may ibang group chat. Tapos magbabanatan. Ayoko na mabalitaan na ganon. Iisang group chat lang tayo. Amen ba? Amen. Kasi kailangan ma-prevent natin yung divisions. Mahirap pag may divisions. Diyan bumabagsak yung simbahan. Marami na akong nakitang simbahan na nasira dahil sa nagkabahabahagi sila. Okay ba? So, ibig sabihin, yung kaibigan nyo, hindi lang si ganito, hindi lang si ganito. Yung kaibigan nyo, kayo lahat, magkakaibigan kayo. Okay? Magkakapatid kayo. Kaya maganda yan. Maganda yung fellowship nyo sa isa't isa. Amen ba? Amen. Kung yung divisions, senyalis yan na makalaman tayo. Huwag tayo magkaroon ng bahabahagi, huwag tayo magkaroon ng pagkainggit. Okay? At sabi dyan, are ye not carnal and walk as men? Ito, verse 4. For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Ito naman, meron din naman tinatawag na favoritism. Yung iba sabi nila, ay ako kay Pablo ako. Yung iba sabi nila, ay ako kay Apollos ako. Etong si Apollos tsaka si Pablo, mangangaral ito ng salita ng Diyos. Okay? Preacher sila. Nangangaral sila ng salita ng Diyos. Pero ano nangyari? Nagkaroon sila ng divisions. Kasi yung gusto nila, ay dito kami. Dito ko kay Apollos. Yung iba naman, ay mas gusto ko si Paul.
Nagkaroon na sila ng comparing, tama? Kasi si Paul ganito, ay si Apollos ganito, kaya gusto namin kay Apollos. Senyales siya ng pagiging karnal. Kaya sabi ng Biblia, wag. Iwasan natin yung ganon. Favoritism, iwasan natin. Dito sa church, wala akong favorite dito. Lahat kayo, favorite ko, no? Lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Diba? Wala ditong palakasan. Dito sa church, hindi porket lagi ka nagsisimba, malakas ka na. Hindi, lahat kayo dito, pantay-pantay ang trato ko sa inyo. Pag nagkamali ka, pagsasabihan kita. Kahit na matagal ka na, pagsasabihan pa rin kita. Kasi pantay-pantay. Ayoko na makita ng iba na bakit kaya si ganito yung trato. Bakit kaya sa akin hindi. Lahat tayo dito pantay-pantay. Amen ba? Amen. Kaya wag niyong gayahin itong ginawa nila na sabi nila, ako kay Apollos, yung isa ako kay Paul. Nagkaroon sila ng bahagi. Sana wag kayong ganyan, wag kayong magkumpara. Kasi itong mga pastor ito mga ngaral ito Sana ako bilang pastor, wag niyong ikukumpara yung pastor nyo sa ibang pastor. Okay? Amen ba? Kung sino yung nilagay ng Diyos na pastor nyo, doon kayo. Tama? Wag niyong isipin, yung pastor namin, pandak Yung pastor sa kabila, ang tangkad. Nagkukumpara na. Hanggang sa yung iba, aalis na. Ayoko na dyan sa pastor na. Bakit? Pandak yung pastor namin dyan. Yun yung sinasabi ng mga tao Ako kay Apollo ako. Ako kay Paul ako. May mga kanya-kanyang reasons sila Bakit nila gusto? Hanggang sa nagkaroon na ng divisions. Yung mga leader, dun sila tumingin sa mga leaders. So, ganun din dapat. Amen? Huwag niyong ikukumpara yung pastor nyo sa ibang pastor. Yung pastor dun, gwapo. Yung pastor namin, pangit. Huwag niyong ikukumpara. Amen ba? Amen. Kung sino yung nilagay ng Diyos na maging pastor nyo, pasalamatan nyo sa Diyos. Amen? Pasalamat kayo. Lord, thank you, meron kaming pastor. Na yung pastor namin, walang sawang nagtuturo. Kahit napasaway kami, tuloy-tuloy pa rin siya nagtuturo. Tuloy-tuloy pa rin pinapaalalahanan. Amen ba? Pasalamat kayo, meron kayong pastor. Noong dati, walang church dito, walang pastor. Anong itsura ng lugar nito dati? Lalo na ito mismo dito sa loob. Dito sa loob ng compound. Malaki ba yung diferensya? Ikaw, dito ka nakatira Tingin mo, malaki ba yung diferensya na nagkaroon ng church dito at may pastor kumpara sa dati na wala? Tingin mo, malaki ba yung diferensya? Kayo, sa inyo. Sa inyo. Ikaw. Malaki ba ang diferensya na dati walang pastor dito at walang church? Ano bang nangyayari dito dati? Ha? Hindi kayo nakakagawi dito, no? Pero ano ba daw dati? Hindi, maraming nag-iinuman yata dito dati, no? Inuman, ano pa? Video okay? Walang pumapasok. Pero, parang talaga, as in parang masalimuot. No? Tapos karamihan yata, inuman, no? Dito sa nagiging tambayan ng mga manginom. Diyan yata, pati diyan, no? Kita nyo? As ang malupit dyan, pa nag-away-away pa. No? Diba dito may Diba? Pero tignan mo naman ngayon, naging church at may pastor. Anong nakikita mong kaibahan? Parang naging mapayapa. No? Hindi lang parang, naging mapayapa talaga. Bakit? May salita ng Diyos tama ba? Nakita niyo yung diferensya. Kaya, ang point natin dun, pasalamatan natin. Amen ba? Amen. Pasalamat tayo, merong pastor. No? Alam nyo sa iba, hindi sila nakakatagal sa lugar. May mga pastor na nag-mission sa ibang lugar. Pero dahil sa grabing magulo yung lugar na yun, alam nyo yung ibang tao, alam nyo yung pastor, minsan hindi nakakatagal. Minsan lumilipat sa ibang lugar. Bakit? Yung mga tao doon hindi natututo. Sobrang gulo talaga.
Sobrang sama ng ugali. Kahit anong turo, wala eh. Dapat ganun din tayo dito. Amen? Ganun din tayo na pag naturuan kayo, pag naturuan tayo ng salita ng Diyos, matuto tayo na isabuhay. Amen? Matuto tayo na magkaroon tayo ng pagbabago. Sa inyo, may pagbabago ba? Nung simula nung nagsimba kayo, meron bang nagbago? May pagbabago sa kaisipan nyo? May pagbabago sa buhay nyo? Amen ba? Kaya sana, huwag tayong magkaroon ng kumpara-kumpara. Huwag niyong ikukumpara yung church natin sa ibang church. Ay, yung church dun sa kabila, mayaman sila, maraming sasakyan, malaki ang building, di aircon pa. Sa amin, ang init-init. Hindi pa di aircon. Ganun talaga kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Tama? Tanungin nyo sila, paano sila nag-umpisa. Ganito rin sa atin. Pero ang kagandahan doon, alam nyo kung ano? Nagpapatuloy yung mga tao. Hanggang sa lumaki na ang church, pansinin nyo, balang araw, maaalala nyo to. Itong church natin, maaalala nyo to. Pag magpatuloy ka tapos lumaki na ang church, balang araw, maalala mo to dati. Hindi pa kami aircon dati. Maalala nyo, dati wala pa kaming sasakyan dati. Maalala nyo to, na dati, pag mainit, talagang konti lang yung electric fan namin. No? Balang araw, pag lumaki na to, maalala nyo yun. Amen ba? Yan ang point ko ha. Huwag kayong magkaroon ng bahabahagi. Huwag kayong magkaroon ng divisions. Huwag kayong magkaroon ng inggit. At huwag kayong magkaroon ng favoritism. Na gusto ko si ganito, gusto ko si pastor ganito. Hindi. Dapat makontento tayo. Amen? Kayo ba, ako bilang pastor sa inyo, nasasatisfied ba kayo pag nagtuturo ako? Ibig sabihin, sapat ba sa inyo yung pagtuturo ko? Natututo ba kayo? Diba? Diba kasi merong mga tagapagturo na parang wala lang. Nasubukan nyo sa school, may mga teachers dyan, diba? May mga teacher na pag nagturo, parang okay. Parang wala. Nakarinig na kayo ng ganon? Na parang wala lang, no? Salita na salita, pero parang hindi mo makuha kung anong point niya, no? Nakaranas na kayo ng ganon? Na pag nagsasalita, parang, tawanan, mukhang may kilala kayo, No? Dito, may kilala kayo dito? Sir Danny. Sina? Ayun, naka-video yan. Yagot kayo. Marinig kayo sa video. Parang, ako, nakaranas na rin ako ng ganyan eh. Nung nag-aral ako sa high school, sa elementary, sa college, parang parang mapapaisip ka, parang sayang yung oras kasi wala eh, parang lang eh, parang hangin lang ba? Lahat kayo nakaranas na ng gano'n, di ba? Dito sa church, gano'n din ba? Hindi talagang, ako bilang pastor, sinisigurado ko na bago kayo umuwi, may matututunan talaga kayo. Maliban na lang kung magkwentuhan kayo. Kaya lagi ko kayong sinisita, di ba, pag nagkukwentuhan, kasi gusto ko bago kayo umuwi, may bago kayong idea na natutunan galing sa salita ng Diyos. Amen ba? Dito ba sa church talagang natututo kayo? At talagang bago kayo umuwi, may nalalaman kayong bago? Amen? Sabi ng Biblia, huwag tayo magkaroon ng ganun favoritism, pagkakabahabahagi. Okay? At para lumakas tayo bilang mga sanggol, kailangan natin ng salita ng Diyos. Okay? So yan yon. Sabi dyan, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. Then sa anong verse na tayo? Verse 7, so then neither is he that planteth anything, neither is he that watereth, but God that giveth the increase. O tignan nyo, si Apollos at si Paul, pareho silang mangangaral. Nagkaroon pa sila ng babahagi at favoritism. Pero, nakita nyo naman, ano sabi ni Paul? Kahit na iba ang nagtanim at iba ang nagdilig, pero iisa pa rin yung nagbibigay ng increase. Sino yon? Ang Diyos. But God giveth the increase. Tayo, bilang mga Kristiyano tuloy lang tayo. Amen? Amen. Ulitin ko,
Iwasan nyo na magkaroon ng pagiging makalaman. Huwag nyo laging sundin kung anong gusto ng laman nyo. Sundin nyo lagi yung spiritual. Huwag kayong magkaroon ng pagkakabahagi, divisions. Huwag kayong magkaroon ng favoritism. Huwag kayong magkaroon ng pag-aaway-away. Ano pa? Huwag kayong magkaroon ng pagkainggit. Amen? Amen? Tayong lahat tumayo. At para sa ating panalangin, sa ating pagtatapos, mag-pray tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mensaheng binigay niyo po sa amin, na kami bilang mga bagong sanggol, tulungan niyo po kami, Lord, na naisin namin ang inyong salita. Ibig sabihin, gawin namin itong gatas, lagi namin iniinom. Ibig sabihin, lagi namin binabasa ang inyong salita. Lord, tulungan niyo rin po kami na hindi kami magkaroon ng pagkabahabahagi, especially yung mga kabataan dito, mga members. Lord, tulungan niyo po kami na hindi kami magkaroon ng pagkakabahabahagi. Tulungan niyo po kami, Lord, na hindi kami magkaroon ng favoritism, Panginoon. Tulungan niyo po kami na itong mga batang nandito, mga kabataan, mga members, nawa hindi sila magkaroon ng selos sa isa't isa. Nawa hindi sila magkaroon ng pagkakabahagi at galit. Bagkus, lahat kami dito ay magkaroon ng iisang layunin. Yun ang maglingkod kami sa inyo, Panginoon. Salamat po na marami at patawad din po sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan at bless nyo po ang bawat isa, maging ang pag-uwi ng bawat isa makarating na maayos sa kanilang tahanan, Panginoon. Patawad din po sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan at ang lahat po na ito ay aming pong hinihiling at dinadalangin sa matamis po na pangalan ng aming pong Panginoong Kristo, namin pong Panginoon Diyos at tagapagligtas. Lahat tayo magsasabi ng Amen. Amen.